Lolo, Lola, alam nyo ba, may tatlong pagkaing nasa kusina nyo lang, pero kayang pababain ang presyon bago pa magdulot ng stroke. At eto pa, karamihan ng seniors, hindi nila alam na nagsisimula na pala ang hypertension. At ang mas masakit, akala lang pagod, hilo, o simpleng panghihina, pero delikado na pala. Mga mahal kong lolo at lola, kung araw, ibabahagi ko ang mga pagkain na kayang tumulong protektahan ang puso ninyo. Huwag niyong palampasin hanggang dulo. May isang sikreto roon na paboritong-paborito ng mga doktor. Kung mahal nyo ang kalusugan ninyo, subscribe na po sa Buhay Malusog Senior PH. Nandito po ako para alalayan kayo araw-araw. Bahagi 2. Pagpapaliwanag kung bakit maaaring magpababa ng presyo ng dugo ang ilang partikular na pagkain. Mga mahal kong lolo at lola, napakaganda po ng galaw ng ating katawan. Kapag tama ang pagkain, kusang nalilinis ang mga ugat, bumababa ang LDL o bad cholesterol, at humuhupa ang tahimik na pamamaga sa loob ng katawan. Kapag maluwag ang daluyan ng dugo, hindi na nahihirapan ang puso, kaya mas bumababa at umaayos ang presyon. Ang maliliit na pagbabago, araw-araw, ay may panghabang buhay na benepisyo. Mas malinaw ang isip, mas malakas ang puso, at mas magaan ang pakiramdam. I-comment nyo po ang pangalan at kalagayan ng kalusugan para matulungan ko kayo ng mas personal. Bahagi 2, Bot 6, pagkaing nakakababa ng presyon 1. Oats, mga mahal kong lolo at lola, kung may isang simpleng almusal na tunay na kayang magpapababa ng presyon, ito po ay ang oats. Hindi lang ito pagkain ng mga bata o pang-diet. Ito ay parang walis na dahan-dahang naglilinis ng ating mga ugat. Ang sikreto nito, beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na tumutulong magpababa ng LDL o bad cholesterol. At kapag mababa ang kolesterol, mas maluwag ang agos ng dugo, mas hindi napapagod ang puso, at mas bumababa ang panganib ng stroke o heart attack. Pero hindi diyan nagtatapos ang galing ng oats. May taglay din itong avenanthramides, isang antioxidant na tumutulong bawasan ang pamamaga sa loob ng katawan. Isang tahimik, ngunit delikadong dahilan ng paninigas ng ugat sa mga seniors. Para naman po sa mga may diabetes, napakainam ng oats dahil mababa ang glycemic index nito. Hindi ito biglang nagpapataas ng asukal sa dugo, kaya mas ligtas para sa inyo. Paano naman kainin? Mas mainam po na plain oats, tapos lagyan na lang ng pulot, kaunting saging, o cinnamon. Iwasan ang sobrang asukal o mga flavored na oats dahil puno ang mga iyon ng additives. At higit sa lahat, isipin niyo po na bawat kutsarang kinakain ninyo ay isang hakbang papalayo sa mataas na presyon at papalapit sa mas mahabang buhay. 2. Avocado. Alam niyo po ba, lolo at lola, na may isang prutas na malambot, masarap, at parang pampadulas sa ating mga ugat? Ito po ang avocado. Hindi lang ito pang merienda, ito ay tunay na regalo para sa ating puso at presyon. Mayaman ito sa monounsaturated fats, ang tinatawag na good fats, na tumutulong pababain ang LDL cholesterol at panatilihing malinis ang daluyan ng dugo. Kapag malinis ang ugat, mas magaan ang galaw ng dugo at mas kumakalma ang presyon. Mas nakakagulat pa, ang potassium ng avocado ay mas mataas pa kaysa saging, kaya napakahusay nito para sa pag-neutralize ng sodium. Tandaan po natin, kapag sobrang alat sa katawan, sumisikip ang ugat at tumataas ang presyon. Kaya bawat kagat ng avocado ay parang pahinga para sa puso. May taglay din itong magnesium na tumutulong mag-relax ng blood vessels at fiber na tumutulong kontrolin ang kolesterol at asukal. May dagdag pa pong bonus. Mayaman ang avocado sa lutein at vitamin E, mga antioxidant na nagpoprotekta sa cells, lalo na sa puso at utak.
dalawang parte ng katawan na pinakamahalaga sa pag-edad. Ang tanging paalala lamang, lolo at lola, mataas sa calories ang abokado, kaya sapat na po ang kalahating piraso bawat araw. Hindi kailangang marami. Sa tamang dami, ang prutas na ito ay tunay na kasama ninyo sa paglalakbay tungo sa mas mahinahong presyon at mas payapang pang-araw-araw. Tramas, bawang kung may hari ng kusina na kayang magpababa ng presyon ng natural, ito po ay bawang. Mura, madaling hanapin, pero napakalakas ng epekto. Kapag dinurog o hiniwa ang sariwang bawang, lumalabas ang alisin, isang compound na tumutulong magpaluwag ng mga ugat at nagpapababa ng pressure na nararanasan ng puso. Para bang bigla na lang lumuluwag ang daluyan ng dugo, kaya kumakalma ang presyon. Bukod pa rito, may napakalakas itong antioxidant at anti-inflammatory properties. Sa mga senior na madalas may tahimik na pamamaga sa loob ng katawan, malaking tulong ito upang maiwasan ang paninigas ng ugat na isa sa pangunahing dahilan ng hypertension. Ayon sa maraming pag-aaral, ang bawang ay kayang magpababa ng parehong systolic at diastolic blood pressure, lalo na kung kinakain ng regular. Pwede itong kainin ng hilaw kahit maliit na piraso, ihalo sa ulam o gawing sangkap sa mga sabaw. Isang mahalagang paalala lamang. Para sa mga uminom ng blood thinners, kumuonsulta muna bago dagdagan ang bawang dahil maaari nitong palakasin ang epekto ng gamot. 4. Monggo lolo at lola. Kung may pagkaing mura pero kayamanan sa nutrisyon, ito po ay ang monggo. Hindi lang ito simpleng pang-ulam. Para itong natural na gamot para sa ugat at puso. Mayaman ang monggo sa potassium na tumutulong alisin ang sobrang sodium sa katawan, magnesium na nagpapakalma sa blood vessels, at higit sa lahat, fiber na kilalang panlaban sa bad cholesterol. Ang sobrang kolesterol ang dahilan ng pagbabara ng ugat. Kapag makipot ang daan, tumataas ang presyon. Pero sa tulong ng monggo, unti-unting nababawasan ang panganib na ito. May taglay din itong flavonoids, mga antioxidant na tumutulong bawasan ang inflamasyon, isang sanhi ng unti-unting pagtigas ng mga ugat habang tumatanda. Magaan din sa katawan ang plant-based protein ng monggo kumpara sa karne, kaya perfect para sa mga seniors na kailangan ng protina pero may high cholesterol o fatty liver. Pwede itong gawing ginisang monggo, monggo soup, o haluan ng malunggay para mas nutrient-packed. At bawat kutsara nito, tandaan nyo po, hindi lang kayo kumakain, inaalagaan nyo rin ang inyong buhay. Cheat. Bangus kong pag-uusapan ang isdang tunay, nakakampi ng puso at presyon, walang tatalo sa bangus, ang pambansang isda ng Pilipinas. Simple, abot kaya, at napakasustansya. Ang pinakamahalagang taglay nito ay ang omega-3 fatty acids, isang uri ng good fat na tumutulong magpababa ng LDL at magpataas ng HDL, ang good cholesterol. Kapag balanse ang dalawang ito, mas nababawasan ang tsansang magkaroon ng bara sa ugat at mas bumababa ang panganib ng stroke at heart attack. Pero hindi lang iyon. Ang omega-3 ay isa ring natural na panlaban sa inflammation, lalo na sa pagtigas ng ugat na nararanasan ng maraming seniors dahil sa edad at cholesterol buildup. Kapag may inflammation, kumikipot ang ugat, tumataas ang presyon, at napapagod ang puso. Kaya ang regular na pagkain ng bangus ay parang pagbibigay ng pahinga at proteksyon sa ating puso. Mayaman din ang bangus sa potassium at magnesium, dalawang mahalagang mineral para kumalma ang blood vessels at ma-regulate ang presyon. Dagdag pa, mataas ang protina nito ngunit mababa sa saturated fat, kaya napakaganda para sa mga seniors
na kailangan palakasin ang kalamnan nang hindi sumisira sa puso. Para sa pinakamalusog na paraan ng pagluluto, piliin ang inihaw, nilaga o steam. Iwasan lamang ang pagprito sa mantika dahil maaari itong magpataas ng kolesterol. Isipin po ninyo, bawat servings ng bangus ay parang regalong ibinibigay ninyo sa inyong puso. Pakon, kangkong sa lahat ng gulay sa palengke. Isa ang palaging nariyan, kangkong. Simpleng gulay, pero napakalakas ang benepisyo para sa mga may high blood. Una sa lahat, mataas ito sa potassium, ang mineral na tumutulong balansehin ang sobrang sodium sa katawan. Tandaan po natin, kapag marami ang sodium, kumikipot ang ugat at tumataas ang presyon. Pero kapag sapat ang potassium, para itong nagpapahinga sa mga ugat, kaya kumakalma ang presyon. May magnesium din ang kangkong na tumutulong mag-relax ng blood vessels at fiber na tumutulong magbawas ng bad cholesterol. Sa mas malinis na ugat, mas magaan ang daloy ng dugo at mas hindi napapagod ang puso. Mayroon din itong flavonoids at polyphenols, mga antioxidant na panangga laban sa inflammation, isang pangunahing dahilan ng matagalang pagtaas ng presyon sa mga senior. Mas masustansya ang kangkong kapag nilaga, ginisang may kaunting mantika o sinama sa sabaw. Iwasan ang sobra-sobrang mantika o sobrang alat. At higit sa lahat, lolo at lola, tandaan po ninyo, ang pagkain ng tamang gulay ay hindi lang tungkol sa pagbaba ng presyon. Ito ay isang pagmamahal sa sarili, isang desisyong nagpapahaba ng buhay at nagbibigay ng mas maraming oras para sa pamilya, sa apo, at sa mga taong mahalaga sa inyo. Bahagi 4, 3 pagkaing dapat iwasan kapag may high blood, mga processed food. Mga mahal kong lolo at lola, ang mga pagkaing tulad ng hotdog, ham, bacon, sausage, at mga dilata ay mukhang masarap at madali lang ihanda, pero sila po ang tahimik na kalaban ng may high blood. Puno ito ng sodium, preservatives at nitrates. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng fluid retention, kaya mas napapagod ang puso at tumataas ang presyon. Samantala, ang nitrates at preservatives ay nagpapataas ng inflamasyon na nagiging sanhi ng paninigas ng ugat. Kapag palagi itong kinakain, tumataas ang panganib ng stroke at sakit sa puso. Hindi naman kailangang tuluyang iwasan, pero mahalagang bawasan at mas piliin ang sariwa at natural na pagkain. 2. Soft drinks at matatamis na inumin. Nakakaengganyo ang soft drinks dahil sa tamis at lamig nito, pero para sa may high blood, ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Napakataas ng asukal kaya bigla ang tumataas ang blood sugar. Nagre-resulta sa pagdagdag ng timbang, hormonal imbalance at kalaunan ay pagtaas ng presyon. Para sa mga may prediabetes o diabetes, ang mga matatamis na inumin ay maaaring magdulot ng panghihina, pamamanhid ng paa at dagdag na stress sa puso. Mas mainam na uminom ng tubig, maligamgam na tubig o mga tsaa na walang asukal tulad ng salabat. Isang simpleng pagbabago sa inumin ay malaking tulong para mapanatiling mahinahon ang presyon. 3. Fast food at mamantikang pagkain. Masarap ang fried chicken, burger, fries, ngunit puno ito ng saturated fat at trans fat, mga taba na nagpapataas ng LDL, bad cholesterol. Kapag lumalaki ang cholesterol, nababara ang ugat at humihigpit ang daluyan ng dugo. Dahil dito, napipilitan ng puso na magtrabaho ng mas malakas, kaya tumataas ang presyon. Ang madalas na pagkain ng fast food ay nagdadagdag ng panganib ng stroke, heart attack, at coronary artery disease. Kung hindi maiwasang kumain sa labas, piliin ang inihaw, nilaga, o steamed na pagkain at iwasan ang makakapal na gravy
at sobrang alat na fries. Ang tamang pagpili araw-araw ay makapagbibigay ng mas malakas at mas mahabang buhay. Bahagi lamang siya lifestyle na nakakababa ng presyon. Mga mahal kong lolo at lola, tandaan po natin, hindi lang pagkain ang may malaking epekto sa presyon, kundi pati ang mga simpleng gawi araw-araw. Una, napakahalaga ng 30 minutong paglalakad. Hindi kailangang mabilis o mabigat. Ang banayad na paglakad ay sapat na para gumalaw ang dugo, lumakas ang puso, at bumaba ang presyon ng natural. Iwasan din po ang puyat. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress hormones na nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng presyon. Kaya ugaliing matulog ng maaga at bigyan ng pahinga ang katawan. Sa usaping stress, subukan ang mga simpleng paraan tulad ng malalim na paghinga, pagdarasal, pakikinig ng relaxing music, o pag-upo sa tahimik na lugar. Ang mahinahong isip ay nagdudulot ng mahinahong presyon. Isa pa, kumain po ng dahan-dahan. Kapag mabilis kumain, hindi agad nare-register ng utak na busog na kayo, kaya nauuwi sa overeating, isang dahilan ng pagtaas ng presyon at timbang. At higit sa lahat, huwag kalimutang magpa-check up regularly. Ang pagkain at lifestyle ay malaking tulong, pero hindi ito kapalit ng gamot. Huwag basta-basta ihinto ang maintenance meds nang walang payo ng doktor. Ang maliliit na hakbang na ito, kapag ginawa araw-araw, ay maaaring magbigay ng mas mahaba, mas magaan, at mas masayang buhay. Mga mahal kong lolo at lola, minsan, para maprotektahan ang puso at mapababa ang presyon, hindi kailangan ng malalaking pagbabago. Sapat na ang maliliit ngunit consistent na hakbang. Isang tamang pagkain, kalahating oras na paglalakad, isang basong maligamgam na tubig, isang maagang pagtulog. At ang mga simpleng hakbang na ito, kapag ginagawa araw-araw, ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa kalusugan. Naniniwala ako na kapag sama-sama tayong bumuo ng komunidad na nagmamalasakit at nagtutulungan, hindi na nag-iisa ang senior sa laban para sa kalusugan. Nandito tayo para magpalakas at magbigay pag-asa sa isa't isa. Kung nakatulong sa inyo ang video, please like, share, at subscribe upang mas marami pa ang matulungan. At bago po kayo umalis, i-comment ang pangalan ninyo at kalagayan ng kalusugan para mas matutukan ko kayo ng personal.